Magandang umaga po. Ito na naman ako. Yung iba po ay wag magre-reklamo na pagkatapos ko dito ako'y umaalis agad. Kasi sabi nyo, pagkatapos kong magsalita, nawawala agad ako. Kasi po meron akong Sunday school doon sa kabila. At ako po ay nagtuturo doon ng Sunday school. Sana kayo'y nakakarating at nakaka-attend dahil masaya po ang aming Sunday school doon. At kung minsan mapapansin nyo, nandun sa GC natin ay inilalagay ko. Ngayong umaga ay mag-uusap tayo tungkol sa isang sistema ng pamumuhay Kristiyano na tinatawag na theosis. Ano? Theosis. Ito po ang ating bibigyan ng pansin ngayong umaga. Theo, T-H-E-O-S-I-S. Theosis. At T-H-E-O-S-I-S. Theosis. Theosis. Ngayon, ganito yan. Para matandaan ninyo ang isang talata o anumang bagay, mainam na sabihin ninyo ito ng 5 beses. At pag sinabi nyo ito ng 5 beses, ito ay tatatak sa inyong kaisipan. Kaya ngayong umaga kayong lahat ay tumayo. At basahin natin ang Roma 12:1-2. Meron kayo sabay-sabay. At gusto ko ito sapagkat ito ay napaka-importante sa theosis. Okay, sabay-sabay tayo. Kaya nga, mga kapatid, sabay-sabay po, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sa Kanya. At dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, makagagawa ninyo kung ano ang mabuti, kadlugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos. Isa pa. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako ay ikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip bayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod. Maraming salamat po. So, natandaan nyo, ito po ay nasa Roma, Kabanata 12 sa talatang 1 hanggang 2. Ngayon, isa pang paalala sa inyo. Mapapansin ninyo na kapag ako ay nagmemensahe, ay hindi ako gumagamit ng salitang Diyos o Heso Kristo. Napansin nyo ba yon? Sa halip na ang aking ginagamit sa kapalit ng Diyos ay Yahweh o kaya ay Elohim o Yahweh Elohim. Ito ang tunay na pangalan ng ating Panginoon doon sa orihinal na pagkakasulat na Hebreo. At kung ang pangalan naman ng Panginoong Jesus ang aking ginagamit ay Yeshua, sapagkat ito ang orihinal na pagkakagamit at pagkakatalaan ng kanyang pangalan. Kaya palagi ko sinasabi, hindi ninyo po pwedeng palitan ang pangalan. Hindi nyo po pwedeng i-translate ang pangalan. Kung kaya't pag ginawa ninyong i-translate ang pangalan, nagiging iba ang meaning. At para maiwasan nating magbago ang meaning, ay ako sa aking sarili kapag ako ay nagmemensahe o nagtuturo, ako ay nananatili doon sa orihinal na pangalan ng Panginoon na Yahweh Elohim o Yahweh Elohim. At pagkatapos naman sa pangalan ng ating Panginoon, ang ginagamit ko ay Yeshua, Yeshua HaMashiach. Ang ibig sabihin ng HaMashiach, ang Mesiyas. Pag sinabi mong Yeshua HaMashiach, sa Tagalog o sa ating pag-unawa, si Jesus ang Mesiyas. Kaya ngayon, pag ako ay nagsalita, ay
asahan nyo na ang aking gagamitin ay ang pangalang Yahweh Elohim o Yahweh Elohim, at sa pangalan naman Panginoong Yesus ang aking ginagamit ay Yeshua HaMashiach, si Jesus ang Mesiyas. Ang aking ibabahagi sa inyong ngayong umaga, ay tinatawag na theosis. Now, ano ba ang theosis? Parang ano yun Parang out of this world, yung salitang theosis. Now, bakit ko pinili? Sapagkat ang nangyayari kasi sa atin, kapag ginamit mo yung salita ng Pilipino o Tagalog o English, nawawala yung tunay na kahulugan doon sa orihinal na pagkakabanggit ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, dahil sa ang Tagalog o ang Pilipino ay hindi katulad ng Griego, hindi natin makuha yung tunay na kahulugan na sinasabi ng kasulatan doon ayon sa pagkakasulat. At doon sa theosis, doon sa sinasabing theosis, ipaliliwanag ko sa inyo kung ano ito. Ang theosis ay pagiging katulad ni Yeshua. Ibig sabihin, sa theosis, ito ay isang proseso na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang tayo na maging mga mananampalataya ay maging katulad ni Yeshua sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pagkilos at sa kanyang kaisipan. Alam natin na si Yeshua ay isang Elohim, isang makapangyarihang Elohim. Subalit, hindi tayo po pwedeng maging katulad ni Yeshua sa kanyang katangian bilang Elohim. Ang sinasabi dito ng theosis ay tayo bilang mga mananampalataya ay nararapat lamang na mamuhay kung papaano namuhay si Yeshua nung siya'y nandito sa sanlibutan. Ang ating Panginoon ay namuhay ng may kabanalan, ang ating Panginoon ay namuhay ng may kabaitan, at sasabihin natin na meron siyang pamumuhay na kung saan ay hindi pwedeng pulaan ng sanlibutan sa mga bagay na kamalian. Ito ang theosis. Ibig sabihin, ito ay isang proseso bilang mananampalataya na kung saan ang buhay natin ay ating isusunod sa buhay ng ating Panginoon. At dahilan dito, kapag isinunod ninyo ang inyong buhay ayon sa pagkakabuhay ng ating Panginoon nung siya'y naririto, ano ang lalabas sa inyong mga sarili? Lalabas tayo ng mga taong may katuwiran. Ito ang ating kaibahan sa mga tao na nandiyan dyan sa sanlibutan. Tayo ay tinawag ng ni Yahweh, minsan nalilito ako, tayo ay tinawag ni Yahweh sa isang kadahilanan upang tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Tatandaan nyo, hindi lahat ng tao ay tinawag ni Yahweh. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay may pribilehiyo. Ito ay hindi karapatan. Ito ay isang pribilehiyo sapagkat sa pagkakatawag sa atin ni Yahweh, tayo ay binigyan ng pagkakataon na kung saan ang ating mga buhay ay maiayon natin ayon sa kanyang kabanalan. At dahil dito, ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay iba sa lahat. Napansin ninyo, meron bang mga kapatiran na nagsusugal? Meron bang mga kapatiran na kung saan ay naglalasing? Meron ba kayong nakita na kapatiran higit sa lahat ay masama ang ugali? Ewan ko sa inyo, pero wala akong alam sa amin. Sapagkat kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya ni Yahweh, isusunod mo ang iyong buhay ayon sa kanyang kagustuhan upang maging maluwalhati ang Ama sa buhay mo. Ito ang pangunahing tungkulin ng bawat isa sa atin. Ang theosis ay bunga ng biyaya ni Yahweh at hindi sariling kakayahan. Ibig sabihin, yung theosis ay biyaya ni Yahweh sa atin. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay walang kakayahan
na baguhin natin ang ating buhay. Kaya nyo ba? Maraming tao ang frustrated in life. Malungkot sapagkat sila ay merong pighati, meron silang kalungkutan sapagkat hindi nila matanggap o hindi nila matabo ang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan kanilang hinahanap ay pilit nilang inaabot sa pamamagitan ng kanilang pansariling kakayahan. At lumalabas kalimitan ay naglalagay ng lubid sa leeg. Dahilan sa frustrations, hindi sila makakuha ng kapayapaan. Kung kaya't sinasabi dito, anumang kapayapaan ay hindi mo po pwedeng makuha sa sarili mo sapagkat ito ay biyaya ni Yahweh. Bukod doon, ito ay nagsisimula sa pagkamatay sa laman, sa lumang sarili at kasalanan. Katulad ng ating binasa. Ibig sabihin ay merong pagkamatay sa lumang sarili. Napansin niyo yung mga nabautismuhan dito? Ibig sabihin, nung kayo'y mabautismuhan, hindi ito dahilan upang kayo ay maligtas sapagkat hindi nagliligtas ang pagbabautismo. Tandaan niyo, ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Yeshua ay binautismuhan, pero hindi ibig sabihin nung siya bautismuhan ni Juan Bautista, nangangailangan siya ng kaligtasan. Bakit? Siya yung tagapagligtas eh. So, ibig sabihin, hindi basihan ang bautismo sa kaligtasan sapagkat si Yeshua mismo ay binautismuhan, siya ang tagapagligtas. Ang resulta ng pamumuhay na nababago ni Yeshua sa atin ay lumalabas sa mabubuting gawa, pagkakaroon ng bunga ng Espiritu at pagpapakita ng pag-ibig. Ang isang mananampalataya, kapag pumasok ka sa theosis, ito ay isang karanasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bunga ng Espiritu sa iyong buhay. Isang magandang halimbawa, introduction pa lang yan. Isang magandang halimbawa ay yung tinatawag na metamorphosis. Yung metamorphosis ay, ang isang magandang halimbawa ay yung uod na pangit, ayaw natin, kuminsan, anong ginagawa natin? Pinapatay, tinatapakan, ayaw nating hawakan sapagkat ang uod na ito ay pangit. Subalit kapag ang uod na ito ay pumasok doon sa tinatawag na sistema ng banyuhay o metamorphosis, ito ay pumapasok, nagiging cocoon, nagiging pupa, at pagdating ay lalabas na isang magandang paru-paro. Hindi ba? Ang pangit na uod, pumasok sa isang proseso ng metamorphosis at pagkatapos nito ay lumabas na isang magandang paru-paro. Ito ang theosis. Metamorphosis. At itong bagay na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Sa umagang ito ay ating matutunghayan ang tatlong bagay. Una, pagkamatay sa lumang sarili. Ikalawa, pamumuhay na pinanungunahan ni Yeshua. At pangatlo ay ang paglakad sa bagong buhay at pagliliwanag sa mundo. Medyo nahihirapan ako kasi itong aking ginawa ay inilagay ko sa PDF. Yung pala pag PDF, nung aking ipinaprint, ang liliit. Ang liliit niya, kaya ako nahihirapan. Samantala kung regular Word, malaki ito kasi naka-font 12 siya eh. Pero pag na-print pala sa PDF, hindi ko mabasa. Liit. Anyway, doon sa una, pagkamatay sa lumang sarili. Ang isang Kristiyano, upang matupad niya ang naisin ni Yahweh sa kanyang buhay, dapat ay mamatay sa sarili. Hindi ko sinabing magpakamatay ang iyong sarili. Mamatay sa sarili. Anong ibig sabihin? Ang sabi dito sa Galatia 2:20, ako'y napako na sa krus kasama ni Yeshua. Ibig sabihin, kaya't dapat ninyong ituring ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, ngunit buhay kay Yeshua sa pamamagitan ni Yeshua,
Patay na kay Yahweh sa pamamagitan ni Yeshua na ang Mesiyas. Ang liit kasi, hindi ko pabasa. Ibig sabihin, dahilan sa ikaw ay naging mananampalataya ni Yeshua, dapat ang iyong sarili, kung papaanong napako si Yeshua doon sa krus, ganun din dapat, at namatay doon sa krus, dapat ganun din ang ituring mo sa iyong sarili. Yung iyong lumang pagkatao, dapat yan ay namatay na, kasama ni Yeshua na namatay doon sa krus. Pangalawa, pagkamatay sa sariling kagustuhan. Ang lumang sarili sa sariling hangarin ay dapat bumaba upang si Yeshua ay mamuhay sa atin. Ganito yan. Kung ang sasakyan ay may driver, dati-rate, ikaw ang nagda-drive ng iyong sasakyan. Subalit nung ikaw ay naging mananampalataya, sinabi mo na, Panginoon, dahilan sa ikaw ay akin ang tinanggap bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa halip na ako na ang magmaneho sa sasakyan, ikaw na ang magmaneho. Bakit? Sapagkat kung ako ang magmaneho ng sasakyan, ako'y hindi professional na driver, kung kaya't kung saan-saan ito pupunta at kalimitan ako'y nababangga. Samantalang kung ikaw ang magmamaneho ng aking buhay, maganda ang pupuntahan sapagkat ikaw ang may akda nito. Ikaw ang magdadala kung saan maganda ang sasakyan. Pero may problema kung minsan, pinayagan natin si Yeshua na magmaneho o siyang humawak na manubela ng buhay natin, pero kung minsan may pagkakataon, inaagaw natin na manubela. Sinasabi natin, tama Panginoon, ikaw na magmaneho ng buhay ko, pero kung minsan, ako na muna. So babalik ka na naman sa masama mong pamumuhay sapagkat hindi na ang ating Panginoon ang muli naghahawak ng manubelang ito. Ngayon, sa theosis ay sinasabi na tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, dapat ang humahawak ng buhay natin ay ang Panginoon. Siya ang namamahala ng buhay natin, hindi ang ating sarili, sapagkat gaya ng ating bautismo kapag kayo'y inilubog sa tubig, namatay kayo sa inyong sarili at pag-ahon nyo, ito'y pag-ahon nyo sa panibagong buhay, buhay na may katwiran sa Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ng bautismo, sapagkat ninanais nating sabihin sa maraming kapatiran, kapatid, ipakikita ko sa inyo, sa aking paglubog ng tubig, ako'y namatay na sa aking sarili, at sa aking pag-ahon, ang Panginoong Yeshua na ang maghahari sa aking buhay. Yan ang sistema ng Kristyanismo. Okay. Bukod doon, ang theosis ay pagsuko ng iyong pagkatao. Pag sinabing pagsuko, anong ginagawa ninyo? Pag sumusuko ang isang tao, anong ginagawa? Itinataas mo ang iyong kamay at ipinakikita mo na ikaw ay wala ng kakayahan. Gayon din ang isang Kristiyano sa theosis, sinasabi mo sa Panginoon, itinataas ko ang aking sarili, Panginoon, sapagkat ako'y walang kakayahan. Dahilan dito, sinasabi mo sa Kanya na dahilan sa ako'y walang kakayahan at ikaw ay meron, ikaw ang mabuhay sa aking buhay. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsuko ng iyong sarili, hindi na ikaw ang merong karapatan sa iyong sarili, hindi na ikaw ang merong karapatan sa iyong buhay. Dahil isinuko mo na. Hindi suko-sukuan. Mapapansin ninyo sa giyera o sa awayan. Kapag ang isang sundalo ay sumuko, lahat ng kanyang karapatan ay nawawala at kung sino ang kanyang sinukuan ang meron na ngayong autoridad sa kanyang buhay. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, kapag tayo ay nagsuko ng ating buhay, ibig sabihin wala ka ng karapatan sa iyong sarili at kung kanino mo isinuko, siya ngayon ang maghahari at siyang mananangan kung anuman ang mangyayari sa iyong buhay. At kung ito ay inyong isinuko kay Yahweh, ang ating Panginoon ang dapat masunod sa inyo. Kung ang buhay mo, matapos mong sabihin na isinuko mo na sa Panginoon at pagkatapos ay yung sarili mo pa rin ang iyong sinusunod, kapatid, hindi ka nagsuko.
Hindi totoo na isinuko mo ang iyong buhay dahilan sa kung ikaw ay sumuko, wala ka ng karapatan sa iyong sarili. Maliwanag ba? Okay. Sa sobrang liit, hindi ko mabasa. Bukod dito, dumako naman tayo doon sa pamumuhay na pinangungunahan ni Yeshua. Ibig sabihin, sa theosis, kapag ikaw ay isang mananampalataya, dapat ang iyong buhay ay pinangungunahan ni Yeshua. Ibig sabihin, pag pinangungunahan, sino ang nasa una? Ang ating Panginoon, kaya nga pinangungunahan niya. Alam niyo sa Marinduque, meron nakakatuwang salita eh. Sa Marinduque, merong tinatawag na salitang yano. Pag sinabing yano, ang ibig sabihin nito ay pambihira. Yano ka naman. Ibig sabihin nun ay pambihira ka naman. Kung kaya't, pag tiningnan nyo ang salitang Kristiyano, si Kristo ang nasa unahan, sumunod ay yano. Kapag ikaw ay nauna kay Kristo, hindi ka Kristiyano, yano ka o pambihira ka. At hindi ka rin po pwedeng maging Kristiyano kung wala yung yano sa huli. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano ay isang sistema ng pagsunod na uuna sa buhay mo si Yeshua. Hindi ang iyong sarili. At oras na sinabi mong ikaw ay isang Kristiyano at ang nangunguna sa iyong buhay ay iyong sarili at ang ating Panginoon ay nasa likuran, meron kang problema. Hindi tunay o hindi ganap ang iyong pagiging mananampalataya sapagkat ang isang tunay na mananampalataya, ang kanyang pamumuhay ay pinangungunahan ni Yeshua HaMashiach. Ang ating Panginoon ang dapat na manguna sa atin. Siya ang dapat na namumuhay sa atin ayon doon sa Galatia 2:20. Ang ating buhay ay hindi isang buhay na by chance. Ano ba by chance yung Tagalog? Yung nataon lamang. Ang buhay natin ay hindi nataon lamang sapagkat ang ating buhay ay pamumuhay sa pananampalataya. Tayo ay tinawag ni Yahweh upang tayo ay mamuhay sa pananampalataya. Hindi tayo tinawag ni Yahweh upang mamuhay by chance. Tayo ay namumuhay sapagkat tayo ay merong kasiguruhan, tayo ay merong kaalaman na ang buhay natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, siya ang nagiging ating gabay. At ito ay nangyayari sa pananampalataya. Ang isang mananampalataya o ang isang Kristiyano, kailanman ay hindi po pwedeng mamuhay ng batay sa kanyang sarili, hindi siya po pwedeng mamuhay ng batay sa kanyang kalakasan, kanyang kaisipan, sapagkat ito'y taliwas sa tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagbibigay ng iyong kabuuan kay Yahweh at sa pamamagitan niya, ikaw ay maniniwala na siya lamang ang tanging magbibigay ng probisyon sa iyo at siya lamang ang tanging magbibigay ng tamang direksyon sa buhay mo. Naunawaan niyo? Yan ang theosis. Ito ay isang proseso na kung saan ang ating buhay ay iniaangkop natin sa buhay ng ating Panginoon. Iniaayon natin ang ating sarili batay sa paglakad ng ating Panginoon. Hindi tayo po pwedeng maging Elohim, pero po pwede nating makuha, magaya ang kanyang kabanalan sapagkat ito ang ninanais niya para sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa pamumuhay sa pananampalataya, bilang mga anak ng Panginoon, tayo ay
dapat mamuhay sa pamumuhay ng banal na espiritu. Ang isang katawagan sa banal na espiritu ay Ruach HaKodesh. Ang ibig sabihin ng Ruach HaKodesh ay espiritu ni Yahweh. Ang Ruach HaKodesh ay ito rin naman nung lalangin si Ha-Adam, nung hiningahan sa butas ng ilong. Siya ay naging isang buhay na kaluluwa. Ibig sabihin, ang bawat tao nung kapanahunan ng ating unang magulang, hiningahan ng personal na espiritu ni Yahweh kung kaya't si Adan ay nagkaroon ng buhay. At bilang mga mananampalataya, dati-rati ay patay ang ating espiritu dahilan sa tayo ay hindi nakakakilala sa Kanya. Subalit, noong panahon na tanggapin natin si Yahweh sa ating buhay, ang sabi dito, ang hininga ni Yahweh ay pumasok sa ating pagkatao. Ibig sabihin, sa oras na ito, ang espiritu na kung saan ay narariyan sa inyong mga kaluluwa, sa inyong katawan, yaan ay espiritu ni Yahweh. Kung kaya't ito ay nagbibigay sa inyo ng abilidad, nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan o kakayahan na mamuhay na merong katwiran. Kung sa sarili nyo lamang o sa ating sarili lamang, wala tayong kakayahan, wala tayong abilidad na tayo ay mamuhay sa katwiran sapagkat ang laging nananaig sa atin ay ang ating pita ng laman. Laging ninanais natin ang kaginawahan ng laman at hindi natin iniisip na tayo ay merong espiritu sapagkat yung mga taong ganon patay ang espiritu sa kanilang sarili. Pero dahilan sa tayo ay tinawag ni Yahweh at tinanggap natin siya, ang espiritu ng Panginoon o ang espiritu ni Yahweh ay pumasok sa atin at ito ngayon ang ating ipinamumuhay. Kung kaya't sinasabi ng Panginoon, bilang mga anak niya sa theosis, dapat ang espiritu ni Yahweh ang namumuhay, namumuna sa bawat isa. At kapag ang ating Panginoon o ang espiritu ni Yahweh ang siyang namumuhay sa atin, madali mong malaman kung totoo ito o hindi. Bakit? Kung ang espiritu ni Yahweh na nasa sa atin, ang tunay na siyang namamahala sa ating buhay, ito ang makikita sa atin. Tandaan nyo, kung talagang ang espiritu ni Yahweh o ang hininga ni Yahweh ang nasa sa atin, madaling makita kung talagang siya ay merong manifestations o talagang meron siyang ipinakikita sa bawat isa. Paano? Simple lang yan. Makikita natin ang bunga ng espiritu. Ano-ano ang bunga ng espiritu? Pag-ibig. Ibig sabihin, kung ikaw ay anak ni Yahweh o kabilang ka sa pamilya ni Yahweh, dapat makita sa iyo ang pag-ibig. Tandaan nyo, pag-ibig. Ang problema sa pag-ibig, napakadaling ibigin ang isang tao kapag ang tao ay kaibig-ibig. Pero kapag ang tao ay hindi kaibig-ibig, mahirap ibigin. Pero ang sinasabi nga, ano pang klase ng pag-ibig ang iyong ipapakita kung ang kaya mo lang ibigin ay yung kaibig-ibig? Ang tunay na batayan ng tunay na pag-ibig ay kaya mong umibig kahit sa isang tao na hindi kaibig-ibig. Naranasan niyo ba na merong tao na talagang ayaw kayo? Sa eskwelahan, merong tao na talagang ayaw kayo kahit parang laging mainit ang iyong dugo. Kahit sa bahay, sa iyong mga kapatid, kahit sa simbahan, meron yan. Subalit, sa kabila nito, anong klaseng pag-ibig ang iyong ipakikita kung ang kaya mo lamang ibigin ay ang taong kaibig-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay pagpapakita na kaya mong ibigin yung taong hindi kaibig-ibig. Kaya nga mahal na mahal ko si... Di naman, katulad mo kaibig-ibig ko, misis ko, wala naman. Tunay yung pag-ibig ko sa aking asawa. Pero ewan ko sa inyo. Anyway, bukod doon, ang isang tunay na isang tao na kung saan ipinananahanan ng Espiritu ni Yahweh ay merong kagalakan. Mapansin nyo ba
na kung minsan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng sabihin natin hindi magandang kondisyon, bagamat tayo nagsasarili, nakikita natin na payapa at meron tayong kagalakan sapagkat ang Espiritu ni Yahweh ay nananahan sa atin. At kailanman ang Espiritu ni Yahweh, anuman ang kondisyon, siya ay nananatili na nagbibigay ng kagalakan. Kapayapaan, ito ang pinakamahirap sa lahat. Maraming tao ang gumagastos. Maraming tao ang ginagawa ang lahat ng kaparaanan upang sila'y magkaroon ng kapayapaan. Naglalasing, nagsusugal, lahat na ng bagay, nagdrodroga. Dahilan sa sila'y may suliranin at nais nilang lampasan ang mga suliranin, ang mga agam-agam at ang akala nilang makapagbibigay ng kalutasan dito ay sa pamamagitan ng gawain bagay ng mga makasanlibutan. At lumalabas pa rin, wala pa rin silang kapayapaan. Bakit? Sapagkat hindi nananahan ang Espiritu ni Yahweh sa kanilang buhay. Subalit kung ikaw ay isang mananampalataya, isang tao na kung saan ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, resulta nito, anuman ang mangyari, meron kang kapayapaan. Lagi kong ibibigay na ehemplo si Atienza. Hindi ba? Yung nangyari sa kanyang buhay na yung kanyang anak ay nagpakamatay. Very devastating for a father sa isang ama. Subalit nakita natin dahilan sa siya ay isang tao na mananampalataya sa kabila ng pangyayari, siya ay nalulungkot. Hindi niya ninanais na ito'y nangyari. Subalit ang naging epekto nito ay nandoon pa rin ang pagkanlong ng Espiritu ng Panginoon sa kanya na sa kabila ng nangyayari, meron pa rin siyang kapayapaan. At alam ko ito'y nangyayari sa atin. Kung minsan meron tayong yung mga anak natin napapunta doon sa hospital. Nandiyan dyan, nag-aagam-agam ka. Pero ikaw ay nananampalataya kay Yeshua na kung saan sa pamamagitan ng Espiritu, ikaw ay nananampalataya na siya ay may kapasidad na kung saan ikaw ay bigyan ng kapayapaan. Napansin niyo ba yon? Na napakahirap ng sitwasyon, subalit ikaw ay merong kapayapaan sapagkat ikaw ay nananalig na merong Yahweh na kung saan ay magbibigay sa atin ng katugunan sa ating mga panalangin. Ito ang buhay natin. Ito ay tinatawag na theosis, isang sistema o proseso ng pamumuhay na kung saan ay iniaayon natin ang buhay para sa kaluwalhatian ni Yahweh. Next time, hindi na ako mag-PDM. Dahilan sa tayo ay mananampalataya, isa pa sa theosis ay ang pag-iisip, puso at gawi ni Yeshua. Kung ano ang nakikita natin, pag binasa ninyo ang Ebanghelyo, makikita natin dito ang buhay ng ating Panginoon, kung paano siya nakitungo sa mga tao, kung paano siya nakitungo sa mga apostol, paano siya nakitungo doon sa kanyang mga kaaway. Bilang mga mananampalataya, dapat ito'y matutuhan natin. Sapagkat ang pangunahing ihemplo ng isang Kristiyano ay walang iba kundi si Yeshua na ating Panginoon at dapat nating isunod ang ating buhay batay sa kanyang ipinamuhay. Ikatlo, paglakad sa bagong buhay at pagliliwanag sa mundo. Ganito yan. Kung ikaw ay isang sundalo at ikaw ay pinalakad ng iyong pinuno ng lakad pasulong, ikaw ay lumalakad ng diretso. Hindi ba? Pasulong eh. Subalit kapag sumigaw ang iyong pinuno ng patalikod, anong iyong gagawin? Ikaw ay pipihit, ikaw ay iikot, at dahilan sa ikaw ay pinatalikod, ikaw ngayon ay maglalakad ng panibagong direksyon. Ibig sabihin, kung ikaw ay naglalakad papunta doon, sumigaw ang iyong pinuno ng lakad patalikod, ikaw ay iikot at sa halip na doon ka natalakad papunta roon, ikaw ngayon ay lalakad pabalik. Anong ibig sabihin? At huwag niyong kakalimutan, doon sa paglakad patalikod na yan, dadating ka sa isang punto na ikaw ay iikot. Yung puntong yon ay importante sapagkat doon sa puntong yon nangyayari ang katuparan ng utos. Sinabing lakad patalikod, tumigil ka, hindi ka tumigil, kundi ikaw ay humintong panandalian, tumalikod ka at nagkaroon ka ng panibagong lakbayan. Sa buhay ng mga Kristiyano,
tayo ay lumalakad ng bagong buhay. Dati-rati ang pamumuhay natin papunta roon, subalit nang tayo manampalataya, dumating yung isang puntong ito na tayo umikot at tayo ay nagbago ng direksyon. Mga kabataan sa eskwelahan, tandaan nyo yan, dapat makita ng mga kaeskwela ninyo ang inyong kaibahan. Na kayo ay hindi lumalakad batay sa kanilang paglakad sapagkat hindi kayo pareho. Lumalakad kayo kung sila'y papunta rito, kayo ay pabalik. Kung ang kanilang pamumuhay ay pamumuhay pisikal, tanda mo, ang iyong pamumuhay ay pamumuhay spiritual kay Yahweh. Kaya makikita nyo, magkaiba ang ating buhay sapagkat ang buhay natin ay nakabase sa sistema ng pananampalataya kay Yahweh. Nakita nyo? Hindi ko gustong ipagmalaki ang aking sarili. Pero ako'y nakaranas ng pagbabago. Nakaranas ako ng pivotal point. At palagi ko nga sinasabi, alam ba ninyo, nung ako ay nag-aaral, ang elementary ay may 4-6 na taon lamang, ako ay pumasok sa 4 na eskwelahan. Ang high school ay merong 4 na taon, ang aking pinasukan ay 4 na eskwelahan. Maswerte, wala namang swerte. Ito ay layunin ng Diyos. Alam nyo ba nung ako'y 4th year na, wala nang tumanggap na eskwelahan na malapit sa amin? Kung kaya't ako ay nag-aral, kami nasa Kainta, ako'y nag-aaral sa Angono, Rizal. Gaano kalayo ang aking pinasukan? Bakit? Yun na lamang ang tumanggap sa akin. 4th year. At paano ako tinanggap? Dahilan sa nag-vouch yung isang teacher na kapatid ng asawa ng aking kapatid. At kung hindi ako binouch nun, hindi rin ako makakapasok. At maganda pa, nung graduation, hindi, lahat sila'y nakatoga. Ako, hindi ko maisuot ang aking toga. Dala-dala ko, sila nagpipila, nagmamarcha. Ako nandun sa isang sulok, hindi ko maisuot ang aking toga. Bakit? Sapagkat si Mrs. Hernandez, yung aming isang teacher doon, ang sabi niya, hindi ka makakapagsuot pa ng toga. Tumayo ka muna dyan sa lamesa at kumanta ka ng lupang hinirang bago ka magsuot ng iyong toga. Akala naman niya matatakot at nahihiya ako. Hindi Lahat sila nakaganon. Bakit? Kumakanta ako ng Bayong Magilo. Alam nga namang di mo ilagay yung kamay mo sa dibdib mo. Di sikat pa ako. Di ba? Pagkatapos kong umawit, nakapagsuot ako ng toga. Di ba? Ganyan ang aking naging buhay, subalit nang makilala ko ang Panginoon, lahat ay nagbago. Na ang aking ama, ang tawag niya sa akin ay black sheep. Isipin nyo, nung 3rd year high school, 3rd year, 4th year, sa Angono ako nag-aral. Alam nyo saan ako nag-3rd year, kalagatian ng 3rd year? Sa Occidental Mindoro, sa West Mindoro Academy. Dahil sinipa ako ng eskwelahan. At pagdating ko doon, yung unang araw ko doon sa eskwelahan, ang unang pasalubong ko ay suntukan. Hindi ako nagbibiro sapagkat nang sabi lang gusto naming subukan yung mga taga-Maynila. Sabi ko, hindi pa naiintindihan ng mga taong ito. Kaya nga ako'y narito ay dahil doon sa suntukan at gulo na aking inalisan. Pagkatapos ako'y aawayin, hindi ko kayo aatrasan. Di ba? Kaya nga ako nag-aral sa West Mindoro Academy dahil ako'y inalis doon sa eskwelahan. Tapos pagdating ko, aawayin nyo. Anong palagay nyo sa akin? Tatakbo ko sa inyo? Ay malabo kayo. At hindi yan ay paborito ko. Habi ko po ang suntukan nung ako po hindi mananampalataya. Simula ng pagkabata. Basag ang aking ngipin. Ako'y nakapostiso. Basag yan sa suntukan. Subalit, nakatutuwa. Kapag iyong ibinigay ang iyong buhay, kapag tinawag ka ng Panginoon, babaguhin ka niya utay-utay. Subalit kinakailangan ang iyong pagsuko. Kinakailangan magkaroon ng kamatayan ka sa iyong sarili upang ang Espiritu ng Panginoon ni Yahweh ay magkaroon ng puwang upang ikaw ay baguhin. Anong sabi niya? 2 Korinto 5:17. Kung kaya't ang sinuman, tandaan nyo, ang sinuman, hindi lahat, ang sinuman na nakipag-isa kay Yahweh ay isa ng bagong nilalang.
wala na ang lumang pagkatao, ang lahat ay pawang naging bago. Mga kapatid, tayo ay tinawag ni Yahweh para sa theosis. Tinawag tayo ni Yahweh para sa theosis na ang ibig sabihin ay i-align natin ang ating sarili sa buhay ng Panginoong Yeshua, doon tayo sumunod sapagkat tayo ay Kristiyano. Kung wala si Kristo sa unahan, ano tayo? Yan. Si Kristo o si Yeshua ang dapat pangunahin sa buhay natin. Hindi natin pinag-uusapan kung sino ka, hindi natin pinag-uusapan kung ano meron ka, hindi natin pinag-uusapan kung saan ka kabilang, hindi natin pinag-uusapan kung ano ang antas sa iyong lipunan. Ang ating pinag-uusapan, iyang bang buhay mo ay namatay ka na sa iyong sarili at ang iyong bang buhay ay theosis, na ibig sabihin ay ini-align mo ang iyong buhay sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Magandang umaga po.